Davao City po ay naging isang buhay na laboratorio ng Martial Law version 2 ni Marcos Jr. Aba? Hindi niya idinideklara, hindi niya inaamin, subalit ito ang kanyang ginagawa. Ito, ang Martial Law Laboratory ni Marcos sa Davao City ay isang political persecution, isang personal vendetta upang ang kanyang mga perceived political enemies at mga kaalyado ng kanyang perceived political enemies na tinitingnan niyang kasama doon sa mga grupo na malapit sa mga Duterte ay kanyang gustong lumpuin at igupo. Yan ang ginagawa niya ngayon kay Pastor Kibuloy. Kita mo naman yung grabe yung ano, no? Isipin mo ha, gawin yan, diba? Gawin yan sa harapan ng center ng INC dito sa may New Era, sa may Commonwealth. Ang lupit, ano? Diba? Oh. Hindi lang ano, sabi nga ni Boss Dada paano daw magkakaroon ng pagkain doon? Pati yung pera ng yung children's join ng ng KOJC, Finris, lahat Finris. Ewan ko. Sinasatingin ninyo, ako kasi naisip ko to Kasi yung zoning na sinasabi nito ni Ka Eric. Si Ka Eric, alam naman natin galing po sa sa pakikipagbaka sa mga NPA. So alam niya yung style na ginagawa ng military. Sa tingin niyo yung ginagawa ng kapulisan natin ngayon para yung mga tao ay magrebelde? Sa tingin niyo? Ako medyo naglalaro yung utak ko diyan Ginagawa kaya nila to para talagang magrebelde yung mga tao at pag nagrebelde yung mga tao, gugulo ang Davao City. Di ba? Para magkakaroon sila ngayon ng dahilan para talagang guluhin o mag-declare ng martial law. Di ba? So parang, tinitrigger, parang pinoprovoke ba? Pinoprovoke ba nila yung mga tao dyan? Di ba? Kasi tandaan ninyo eto mga tao na ito, tinutulungan to ng KOJC ni Pastor Kibuloy. Tinutulungan, as in lahat sila. Inaayos yung karsada, lahat ng makikita mo dyan, marami dyan tulong ng KOJC sa lugar na yan. Alam nyo, grabe po kasi matulungin talaga kasi sa kanila, nation building talaga ang KOJC. Tumutulong talaga sila sa mga yan. So, kaya nga, di ba, may mga video time pinlay dito, kahit mga Muslim, kahit mga IP, nagpapasalamat sila. Kasi nga po, talaga namang matulungin ang KOJC. Lalong-lalo na si Pastor Kibuloy. Di ba? Bakit nila gagawin ito? Ako, naisip ko ginagawa nila to para sisihin ng mga tao, yung komunidad, si Pastor Kibuloy. Para sabihin nila, kasi dahil kay Pastor Kibuloy, kaya nagugulo ang buhay natin Di ba? Kaya nagkakaganito tayo. Ganyan Feeling ko ganun ang gustong palabasin nito ni Torre at saka ito ni Marantan, di ba? Para palabasin na, kaya kasi kayo magulo dahil kay Pastor. Ilabas nyo si Pastor. Di ba laging ganun ang bukang bibig nila? Kahit nga si Marbil ganun ang bukang bibig sa Senado. Ilabas nyo na kasi. Pag ilabas nyo na, everything would go back to normal. So, ibig sabihin, meron talaga silang intensyon na kaya namin ginugulo ito, kaya namin makikita itong mga sundalo na ito, talaga para maipit namin o mapilitan yung mga tao, isuko si Pastor Kibuloy. Wala naman po dyan si Pastor Kibuloy. Ang tanga-tanga nyo naman talaga. Hindi, sorry pero... Gago! Sobrang tanga nyo naman. Kung iisipin nyo pa rin, dyan lang nagliliwaliw si Pastor Kibuloy. Anong katangahan naman yan? Diba? Feeling ko, alam naman nilang wala dyan. Kaya lang, ginugulo na lang talaga nila yan para talaga mag-react o kaya magrebelde yung ibang tao. Na patuloy natin sinasabi, wag po kayo magpapaprovoke dito sa mga animal na to. Wag po kayong magpapadala dito sa mga demonyo sa gobyerno na ito. Hindi ho lahat ng nasa gobyerno ay demonyo. May mga matitino pa po dyan. Kaya wag ho kayong maniniwala. Iilan lang naman po sila. Siguro bilang lang natin sa kamay. Si Marbil,
si ano, tsaka ano. Hindi, di ba? Saka nakakita ng ganyan, no? Oh, wala na si Kibuloy dyan eh. Wala naman si Kibuloy sa mga bahay-bahay na ganyan. Ba't mo pupunta? Ano to? Alam mo, sabi nga ni Pangulong Duterte, di ba? Pastor lang ang uhulihin ninyo. Ganyan, ilang batalyon ang binitbit nyo dyan? 3 batalyon ang binitbit nyo. May SWAT pa. Isang pastor lang ang uhulihin ninyo. Ewan ko Ewan ko, matalino si Pastor Kibuloy. I don't think magliliwaliw pa siya dyan. Alam niya nang ang ganyan ang ginagawa ninyo. Ayun, tama to sinabi ni Bilis Kilos eh. Parang hino-hostage ang kingdom para lumabas si Pastor. Perfect, tama yun. Yun talaga ang ginagawa nila para talagang mapilitan lumabas daw. Yung ginigipit, alam nila kasing wala dyan. Pero dahil sa tindi ng pressure, dahil sa tindi ng pang-aapi nila dito sa mga tao dyan, hindi lang sa KOJC pati dun sa mga komunidad, kaya nila ginaganyan para pag napanood ni Pastor na naiipit na sila, kaya lalabas na ako. Ganun ang iniisip nila siguro, parang hostage nga, ika nga, di ba? Parang ganun. Ang lupit na talaga na. Kaya nga sabi ko, ang pang-hostage, hindi gawain ng pulis yan. Ugali yan ng mga kriminal. Tama, mali. Di ba? Yung pang-hostage, hindi gawain ng matinong pulis yan. Matinong pulis, Ayan, tanong, matino ba ito si Marbil? Pag hindi pumalag yung mga taga Davao, kasi, tandaan ninyo, yung mga taga Davao yan talaga ang totoong mga pro-Duterteng solido. Okay, kaya nga hindi wala nang ano diyan, wala nang gustong lumaban talaga sa mga Duterte kasi talaga namang mapakaganda ng ginawa ng mga Duterte sa Davao. So tinetesting nila 'yun. Pag hindi pumalag ito, ibig sabihin hindi papalag ang Luzon at Visayas. 'Yun ang iniisip nila, 'di ba? Kaya tinetesting nila 'to. Parang ginawa nila 'yung sa SMNI. 'Di ba? Ito. Alam ng mga media na SMNI ang tumulong kay Marcos. Same pattern SMNI ang talagang masasabi nating nagbit-bit kay Marcos. As a matter of fact, dyan lang pumayag si Marcos na magpa-debate sa SMNI lang. So, kung uunahin nilang gipitin ng SMNI na kanilang kaalyado, matatakot ngayon yung ibang network na banatan ang gobyerno. Kasi, etong ang kaibigan nila, kaalyado nila, ay nakaya nilang itrap, nakaya nilang gaguhin, nakaya nilang pigilin na umere sa himpapawid. Illegal nga yung ginagawa nila Kasi tandaan nyo, may prangkisa sila. Meron pa pong prangkisa. Kaya yung ginawa ng NTC ay medyo alanganin. Hindi pa ho nawawala ng prangkisa ang SMNI. Imagine ninyo hindi pa ho nawawala ng prangkisa. So dapat, umihimpapawid pa po yung kanilang balita. Pero bakit pinigilan ng NTC? So ganun ang ginawa nila sa SMNI. Sinampulan nila yung ibang network. Subukan ninyong magtanong kay Tamba. Subukan ninyong questionin ang gobyerno. Ganun din ang mangyayari sa inyo. So, ganun din ang ginagawa nila ngayon sa Davao. Sa Davao naman, alam nila maka-Duterte yan. Alam nila yan ang solidong Duterte. Ayan talaga ang kampo at masasabi mo dyan ang pag hindi pumalag ang mga taga Davao, pag hindi ho gumalaw yan, ibig sabihin kaya nilang gawin sa buong bansa. Kaya nga mga kababayan, this is a challenge sa mga taga Davao City. Papayag ba kayo na ginagawa sa inyo yan? Papayag ba kayo na hinahayaan ninyong gawin at babuyin kayo ng ating gobyerno? Ako, hindi ko kayo kini-question sa pagiging makabayani. Pero sana ho, gumalaw-galaw na po kayo. Hindi ko sinabing magrebelde. Hindi ako pabor sa kahit anong klase ng rebellion. Ang sinasabi ko lamang dito ay simple lang. Ipakita ninyo ang disagreement ninyo in a very peaceful way.
Ipakita ninyo yung inyong lakas. Dahil remember, di ba, sa ating konstitusyon, ang lakas o ang kapangyarihan ng bawat gobyerno, sektor ng gobyerno, they emanate from the people. Ipakita ninyo through protest. Protest is part of free speech. Di ba? Hindi po tayo hahawak ng armas, pero ipakita po natin. Hindi po tayo dapat baliwala lang. Di ba? So, sana ho. Sana. Sa pagdating po sa issue ng taga Davao at injustice, always remember this. Alam mo, ito'y napakagandang kasabihan. Sabi nga nila, if you ignore injustice and bullying, you have chosen the side of the oppressor. Ulitin natin. If you ignore injustice and bullying, you have chosen the side of the oppressor. Yung pag-ignore lang sa injustice ay pumanig ka na daw sa mga oppressor. So pag pinapayagan mo at pinapahintulutan mo na yung injustice sa ibang tao, para mo na rin kinampihan yung side na nag-o-oppress doon sa mga tao na yun. O doon sa mga nang-aapi na tao na yun. Kung hindi kayo umimik, kayo mga taga Davao City, laban dito sa ginagawa sa KOJC, para nyo na ring pinanigan o kinampihan yung mga nag-o-oppress dyan. So sana ho, magising po tayo. Dahil kung kaya nilang gawin ito sa mga matatapang at may prinsipyong mga taga KOJC, sigurado ako ibig lamang sabihin nun, prepared na silang gawin ito sa iba pang mga tao. Kasi iba nagtataka, bakit ba natin inaano to? Kasi nga ho, pag hindi tayo umimik dito, sinyalis ito sa gobyerno. Tinan mo nga, kalyado namin yung Esiminay. Kalyado namin yan si Pastor Kibuloy. May nagawa ba mga Duterte? Binaboy namin yung Davao Babuyin namin ang Davao City. May ginawa bang Duterte? Pumalag ba ang taong bayan? So kung kaya namin babuyin ng Davao na nasa ilalim ng mga Duterte at walang pumalag, kaya namin babuyin ng buong Pilipinas. Naintindihan? Kaya importante ho ito. Dapat ho tayo magising. Hindi ho pwede yung, okay na to sa atin, wala. Hindi, yung concern lang ng KOJC yan. Hindi ho. Mga sir, mga ma'am, sigurado ako, pag nagtagumpay silang babuyin ng Davao, nagtagumpay silang babuyin ng KOJC, susunod na Pilipinas nito. Alam mo, isa yan sa senyales ng mga power tripper na tao. Yung mga lulong sa power. Yan ang kanilang ginagawa. Diba yan nga yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Pag ikaw lulong na sa kapangyarihan, pag ikaw na ay talagang feeling mo you are the most powerful person in this earth, o especially the Philippines, talagang susubukin mo lahat. Lahat ng mga astig, patutumbahin mo. To tell everyone na ako kami lang ang astig dito, wala nang iba. Yan ang ginagawa nila ngayon sa Davao. Pinapakita nilang astig kami, walang gagalaw sa amin, kaming hari, kami ang presidente ngayon, kami ang gobyerno ngayon. At ang pumalag, yari sa amin. Kaya nga kita ninyo. Hindi nyo ba napansin? Kahapon, diniscuss natin yan, si Senator Bato. May ni-reveal. Hindi po ako nagsabi nito, si Senator Bato. Sabi niya kahapon, dun sa interview. Si Marbil, hindi si Marbil, si Tambaloslos, si Zaldico at si Trillanes, nangako ng sa isang general na bumaliktad lang, lumaban lang kay Duterte sa ICC, gagawin siyang PNP chief. Di ba? Ganun katindi yung kanilang usapan. Kung makikita mo kung sino yung mga involved against the Dutertes.
Di ba? Romualdez, Zaldico, at Trillanes. According to Bato ito si Bato po nagsabi nito. So talagang inaano nila. At kita nyo naman, pati ho yung lahat, presidente ng SMNI, dinimanda. Mga host ng SMNI, including me, dinimanda. Hindi ng isang beses, ako 2 beses pa. Di ba? Ganun mo makikita na tatakutin ka talaga.